Sabi nga dito, the production committees of certain animes that take projects simply thinking about the money and not the condition of the workers. So, pera talaga habulan ngayon ng remember yung take ni Asmongold, nobody cares about naman sa workers eh. Pero yung nobody cares about how something is produced. Yun yung pero ang problem dito, affected yung workers, then affected pa yung quality. Affected pa yung outcome. Yep. So, yung sa akin dito, pati mga audience actually. Pati mga audience affected din. Kasi nga nadi-disappoint sila. Yeah, may mga memes. Sayang, ang ganda pa naman ng balik na lang ako manga since ganun naman. Manga. Manga na lang. Ako, manga na ako. Ganun din. Oo, ganun na rin. Parang feeling ko ganun na rin makikita mo doon sa manga pagka pinanood mo yung anime. It's gonna be amazing. Ano nga nandito, sabi nila is hindi, hindi pa naman daw sure baka kung ganun din ba yung episode 3 or onwards. Pero may precedence na eh. So, tsaka kasi parang highly anticipated yung scene na yun from the manga. I see. Kasi parang yun yung breakthrough ni Isagi na parang nakikipagkompetensya siya dun sa number 1 tsaka number 2 striker ng Blue Lock. So parang yung point na naagawan niya ng goal yung dalawang yun, supposedly breakthrough niya yun na napakita. Oh no. So yun dapat yung highlight. Highlight talaga yun na yun. Yung supposedly scene na yun. So dapat Sakuga moment yun pero hindi. Parang ganun, oo. Parang talaga parang doon mo makikita na nag-e-evolve. Ayun nga, yung nag-e-evolve na uli si Isagi. Oh damn. Okay. Ang medyo lang ako, questionable sa mga nangyayari. Bakit walang nag-check ba sa parang quality check man lang bago nila i-release na okay, hindi maganda to, dapat ayusin yun. Bakit wala bang ganun? Parang multiple anime na yung nangyayaring ganyan. Di ba dapat parang meron na? Hindi kaya sila... Ang feeling ko dun sa statement kasi nila, may may nag-check eh. Kasi may nag-cut. May nag-check na sa kanila na, hindi, bawasan nyo to. Yun yung parang final maganda. Na yun yung parang final QA nila, bawasan nyo to. Nakakainis. Mahirap. Kasi dapat quality check. Diba? Quality check na, okay, itong scene na to, dapat ganito, maganda to. Pero nagiging yung quality check nila, bawasan nyo yan. Ayoko nang bayaran tong animator na to. Oh my God! That sucks. Really sucks. Yep. Sayang. Ang sabi sa comment. Okay. Mas maganda animation ng Kuroko kaysa dun sa season. Yes. Kuroko, wala akong problem dun sa quality from season 1 to... Kasi consistent siya. Consistent na mid. Consistent na mid. Tapos, kapag sports, mas maganda talaga sa anime kaysa sa manga. Dapat. yung movement. And tagal ng hiatus ng One Piece, sa April pa ulit resume ng Egghead Island arc. Okay. So yung mga humahabol, mga kahabol, yung mga gusto mag-ipon ng cards, makaipon ng cards para mahabol din. So ayusin nga nila yung pacing dun sa Fishman din eh. Yun sabi nga nila dun sa okay pa manood ulit ng One Piece. Habol. And shout out to the following. Yes, shout out nga pala sa mga chatters natin for today. Si Reconnecting PH, si Lanier, si MyStream, si pa ba? Si Loken VP. Tama. Yung na-flag din, yung na-flag ni Twitch. Yeah, si Kingslayer 430 na-flag ni Twitch. Sino pa ba? And then sa mga nawawala. Hi bro. Vincent Ken. Nanonood yan lagi ng Pampas Lupa. Si Kuma. Nakuma. Sila ko. At sa mga kinain na po yata ng lupa, magpakita po kayo. Tangan loob. Yege Lord. At Okailicious. Paramdam. Minsan pwede ka po magpakita Yege Lord sa stream ni Shell. It's fine. Alam na namin. We know. Tanggap na namin yun. Kahit na doon ka na lang magparamdam, okay lang. As long as alam namin na buhay ka pa. Yes. We know.